Romans chapter 8. Una lamang po tayo, Romans chapter 8. Verse number 18 to verse number 25. Romans chapter 8, verse 18 to verse number 25. Sabay-sabay nating basahin from 18 to verse number 25. Diyan na kayo, say amen. Let's read, ready, read. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the express fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos sa langit, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ibigay niyo po sa amin upang mapag-aralan, mapagbulay-bulayan ang inyong mga salita. Ang pong panalangin ay ang banal na Espiritu po ang siyang manguna, magturo sa amin ng mga katotohanan na nagmumula sa inyong salita. At alisin niyo po muna sa amin, Panginoon, yung mga pagdududa, mga pag-aalinlangan sa aming puso't isipan upang makapag-focus po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ito po ang aming sinasamo, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus sa aming gusto kapagligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. So, babasahin po natin sa Tagalog yung ating pong binasa, no? Romans chapter 8, verse number 18 to verse number 25. Pakinggan po natin maigi kung ano pong sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat itinuturing ko na ang mga pagtitiis nitong kasalukuyang panahon ay hindi nararapat na mayambing sa kalwalhatian na may hahayag sa atin. Sapagkat ang maalab na pag-asam ng nilalang ay naghihintay para sa pagkahayag ng mga lalaki ng anak ng Diyos. Sapagkat ang nilalang ay ginawang sakop sa kawalang kabuluhan, hindi ng kausang loob, kundi sa kadahilanan niya na sumasakop sa kaniya sa pag-asa. Dahil ang nilalang din mismo ay maliligtas mula sa pagkakaalipin ng pagkagulok tungo sa malwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilikha ay sama-samang dumadaing at naghihirap sa pasakit hanggang ngayon. At hindi lamang sila, kundi ang sarili rin natin, na taglay ang mga unang bunga ng Espiritu. Maging tayo mismo ay dumadaing sa kalooban ng ating mga sarili, na naghihintay para sa pagkukop, na dili iba't ang katubusan ng ating katawan. Sapagkat tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat kung ano ang nakikita ng isang tao, bakit pa bang niya aasahan? Ngunit kung tayo ay umaasa doon sa hindi natin nakikita, ay gawin natin kung gayong nahihintayin ito ang mga katiyagaan. So, ang big idea sa passage na to ay mismong yung mundo daw natin nahihirapan. Yung creation, yung mga puno, yung mga living things, yung buong mundo, yung creature ng Diyos, nahihirapan. At hindi lang yung mundo, kundi yung mga nakatanggap daw ng Espiritu. Tinutukoy dito yung mga sarili nating mga tumanggap sa Panginoon. So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay wala pong iba kundi patungkol sa ating kalawalhatian. Ano po bang ibig sabihin ng kalawalhatian? Makinig po tayo ng maigi, no? Nung nakaraan, mga nakaraang ating mga pag-aaral, pinag-aaralan po natin yung patungkol sa ating kung paano tayo naligtas, paano tayo naging matuwid sa Diyos, justification. Pinag-aaralan din natin
kung paano tayo ipe-preserve ng Panginoon. Ano yung tawag doon? Once saved, always saved. Assurance of salvation. Pinag-aralan din natin yung mga nakaraan, yung tinatawag nating sanctification. So, meron tatlong uri ng sanctification, tatlong mukha ang sanctification. Yung pag sinabi natin sanctification, process of growing or transformation, unti-unti tayo nababago. Ano yung una? Sino nakaalala? Meron ako ditong prize. Positionally, we are sanctified. Presently, positionally, we are sanctified from what? From the curse of sin. And then presently, progressively, we are sanctified from the power of, naalala nyo, sin. And then, futuristic sanctification, o sa hinaharap, yung tinatawag nating, we will be saved from the presence of sin. So, eto na po yung pag-aaralan natin ngayon. We will be saved from the presence of sin. Tayo ay maliligtas sa presensya ng kasalanan. Anong ibig sabihin ng glorification? O sa Tagalog, yung tayo bilang mga anak ng Diyos ay mapupunta sa kalawalhatian. Okay? So, glorification is the completion or culmination, what do you mean by that, of the work of salvation. Niligtas tayo ng Panginoon mula sa curse ng kasalanan, and then, inililigtas tayo ng Panginoon saan? Mula sa kapangyarihan ng kasalanan, progressively, process. Kaya, hindi nung naniniwala ka sa Panginoon, ligtas ka na kaagad. Ibig sabihin, hindi ka na magkakasala. Sorry. Niligtas ka ng Panginoon, hindi ka na magkakasala. Hindi ganon. Progressively. And then, sa future, maliligtas tayo mula sa presensya ng kasalanan. Dito nakukumpletuhin ng Panginoon yung ating kaligtasan. Kasi hindi pa kumpleto yung kaligtasan natin. Mula sa tatlong P ng kasalanan. Tatlong P kasi yung curse, meron isa pang, yung curse ay may synonym pa yun na letter P para mas madaling maintindihan siguro. Curse, power, and presence. Okay, sa presensya ng kasalanan. So, remember that the Holy Spirit, nung nag-indwell sa atin ang banal na Espiritu, parang siya yung down payment. Okay, down payment. Nung sinelyuhan niya tayo, nung nag-indwell ang banal na Espiritu, siya yung down payment ng ating kaligtasan. Anong ibig sabihin ng down payment? Ibig sabihin hindi pa complete, hindi pa kompleto. Kailan makukumpleto yung down payment? Kapag, ito nga yung pinag-aralan natin, yung napunta na tayo sa kalawalhatian, glorification. And then, ang mangyayari sa mga mananampalataya, tayo ay mako-conform o ma-fit na talaga sa gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kasi tayo mga Kristiyano, niligtas tayo ni Lord, sabi ng Ephesians chapter 2, verse number 10, for His workmanship, upang gumawa ng mabuti at maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At mangyayari yun pagdating ng araw. So, mula sa binasa natin, balik kayo sa Romans chapter 8, mula sa ating binasa, makikita natin dyan na yung mismong mundo, nag-aantay sila. Okay? Conscious sila. Aware sila sa mangyayari na dadating ang araw. Okay? Yung mismong mundong ito, alam nila na dadating ang araw na ang mananampalataya ay mapupunta sa kalawalhatian. So the creation anxiously, or they were aware for our future glorification. Sa verse number 19, sapagkat ang maalab na pag-asam ng nilalang, so yung creature daw, itong mundong ito, ay naghihintay para sa pagkakahayag ng mga anak ng Diyos. Mismo yung sinasabi ni Apostle Paul, dito sa Romans chapter 8, yung mundong ito nag-aantay para sa ating kalwalhatian. Okay? So, tanongin mo, ano kaya, bakit? Parang manlabing naman. Wala naman silang buhay, bakit yung mundo ito?
Ang ibig sabihin niya, generally, sabi ng Bible, nung ang tao ay nagkasala, hindi lang naapektuhan yung mismong tayo, si Adan at si Eva. Nung pumasok ang kasalanan sa mundo, nakorrupt din ang buong mundo. So, gets natin? Ibig sabihin, nung ginawa ng Diyos ang kalawakan, ang mundo, perpekto. Yung mga leon at yung mga ahas, ano ba pagkain ng leon? Ano ba predator ng diba? Ahas, diba? Ibig sabihin, dati, nung hindi pa nagkakasala ang tao, walang mga hayop na nag-aaway. Walang aso at pusa. Sino yung mga nag-aaway? Walang pusa at daga na nag-aaway. Ibig sabihin, maayos lahat, mabuti. Ganon ang mundo dati. Yung leon pwedeng tumabi sa tao, kung ano-ano pa. Pero nung nagkasala ang tao, pati yung mismong mundong ito naapektuhan. Halimbawa, bibigyan ako ng tsuri. Tsuri lang to, huwag niyong paniwalaan. Di ba may mga halamang gamot na nagiging dahilan para maging bad sa health natin? Di ba? Alam niyo yan, minsan nga, nasa damit niyo pa eh. Alam niyo ba yun? Minsan nasa damit niyo pa. Siguro lang ito, huwag niyong paniwalaan. Nung hindi pa nagkakasala ang tao, nilagay yun ng Diyos, design, para talagang halamang gamot. Okay? Pero dahil nagkasala ang tao, yung mga halaman, kasi walang ginawa ang Diyos na pangit. Okay? Perfect siya. Pero dahil nung pumasok ang kasalanan, naapektuhan yung mundo. Nagets natin sa amen? So kung may tanong kayo, medyo naguguluhan kayo, tanong nyo sa akin mamaya kung anong sabihin. Pagdating ng verse number 20, tingnan nyo sa Bible nyo, verse number 20. For the creature, sabihin yung mundo, was made subject to vanity, sapagkat ang nilalang ay ginawang sakop sa kawalang kabuluhan. Not willingly, hindi ng kusang loob, okay? Ginawa sila, naging subject sila sa kasiraan o sa walang kabuluhan, hindi dahil kusang loob din ang ginawa yun, yung mundong ito, but by reason of Him, kundi sa kadahilanan niya na sumasakop sa Kanya sa pag-asa. Of Him who hath subject the same in hope. Meaning, this world, they have a long wait. Nag-aantay sila ng matagal. Ibig sabihin, yung 6,000, ilang taon na ba ang mundo? Sabi ng science teacher nyo, billion years na, di ba? Sabi, di ba, sa mga module, billion years na. Yung isa pang viral na picture ngayon, sa may English module, yung farmer, di ba, nakita niyo yun sa post, yung farmer, gulagulanit yung damit, tapos yung isa naman, yung anak, hubad-hubad, walang usot ng damit. Parang pinapakita, pag farmer, ganito yung itsura sa Pilipinas. So, ang point ko, hindi lahat ng nababasa natin sa libro ng ating eskwelahan tama. Kasi, pagdating sa science na itinuturo sa atin sa school, okay, ang mundo ay billion and million years. Pero hindi billion, million ang mundo, ang kalawakan. Nag-i-exist lang, ang mundo ay 6,000 years lang. Pero sinabi ng Biblia, mahabang panahon na yun para sa mundo. Ang tagal nilang nag-aantay. Kasi yung mundong ito ay gugunawin ng Panginoon. Pagdating ng verse number 21, yung pag-aantay daw ng mundong ito, worth it naman. Okay? Worth it naman. Diba? Nag-antay ka, sobrang tagal ng pag-aantay. Parang sa atin naman, may mga inaantay tayo. Sobrang tagal. Pero worth it naman yung pag-aantay mo. Verse number 21, dahil ang nilalang din mismo ay maliligtas mula sa pagkakaalipin ng pagkabulok tungo sa malalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay gagawa ng bagong mundo at ng bagong langit. Verse number 22, for we know that the whole creation groaneth. Ibig sabihin, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilikha ay sama-samang dumadaing at naghihirap sa pasakit hanggang ngayon. Yan. Kaya nga, sabi nila, kaya tumaas ang baha dahil sa, tawag dito, climate change, sa kagagawan ng tao. Well, that's possible.
Kasi nga mula noon hanggang ngayon, kagagawan natin kung bakit nasisira ang ating mundo. Tama ba? Puputol tayo ng kahoy. Di naman nagtatanim, hindi natin pinapalitan. Tapos, yung mga basura natin, katulad nung, di ba? Alam ko yun, nararanasan namin yun. Dati pag may baha dun sa lugar namin, maalakas yung agos ng sapa. Yung mga basura, pinapaanod lang. So, tayo, mga tao, magiging dahilan para masira yung mundo mula noon hanggang ngayon. Okay? Hindi natin alam, sinisira natin yung mundo natin. So, painful ways. So, verse number 22, mismong yung creation, naapektuhan sila sa kasalanan na ginawa ng tao. Ngayon, from verse number 19 to verse number 22, pinapakita dito yung kung paano ang ating mundo nag-aantay sila pagdating dun sa tinatawag na bagong mundo, new earth, new heaven and earth, at mangyayari yun pagdating ng araw. Pagdating naman ng verse number 23 to verse number 25, sinasabi ng Bible na dapat kung ang mga mundong ito nag-aantay sila pagdating sa tinatawag na kaluwalhatian, dapat tayong mga Kristiyano, mag-antay din tayo. Na someday, may pagkakataon pala na hindi ka na magkakasala. Sarap nun, ano? Hindi ka na magkakasala, hindi ka na iiyak, hindi ka na malulungkot, hindi ka na mapapaasa, wala nang kapighatian, wala na lahat. Okay? Verse number 23. Basahin natin. Paki-flash kapatid. And not only they, sabi ni Apostle Paul, hindi lang sila, hindi lang yung mundong ito, kundi, but ourselves also, kundi tayo, kundi ang sarili natin, which have the first fruit of the Spirit, na nagtataglay ng mga unang bunga ng Espiritu. Maging tayo mismo ay dumadaing sa kalooban ng ating mga sarili. Ano ibig sabihin nun? Mismo tayo, nahihirapan tayo, di ba? Sinasabi ng Biblia na nahihirapan tayo talaga sa lagay ng mundo natin. Lalo ngayong 2020, mula January hanggang ngayon, sobrang daming pagsubok, sobrang daming bigat, problema na dumating sa mga kababayan natin at naapektuhan tayo. At hindi lang sa kababayan natin, sa buong mundo. Sabi ng Bible, nahihirapan tayo, mismong mga sarili natin, na naghihintay para sa pagkupkop na dili iba't ang kadugusan ng ating katawan. Yun! Verse number 23, to wit, the redemption of our body. Meron pa ng tinatawag, the redemption of our body. Katubusan o kaligtasan ng ating katawan. Ito na nga po yung tinatawag nating glorification o mapupunta tayo sa kaluwalhatian. We wait for our complete redemption kung saan wala ng kasalanan. Diba? Meron tayong kanta, walang kalungkutan sa kalangitan. Wala nang kalungkutan, wala nang suntukan, wala nang iyakan. And that will happen someday. Verse number 24 to verse number 25. Paano ba tayo mag-aantay sa ating kaluwalhatian? Sapagkat tayo, verse number 24, sapagkat tayo ay niligtas sa pamamagitan ng pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Sapagkat kung ano ang nakikita ng isang tao, bakit pa niya ito aasahan yun? Mag-aantay tayo sa ating kaluwalhatian sa pagdating ng Panginoon, sa ating glorification na merong pag-asa. Anong ibig sabihin ng pag-asa? Yung pag-asa na hindi nakikita. Kasi paano nga naman matatawag na pag-asa kung nakikita mo na? Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, huwag tayong maglumihanan o huwag tayong mamuhay na parang tapos na ang lahat. That binaha ako, period. Yun na, wala na. Nasunugan ako, period. Wala na pag-asa. Hindi. Ang respond natin mga Kristiyano, ano man ang nangyayari sa ating buong mundo, ano man ang problema ang makikita natin, kailangan mayroon tayong pag-asa na someday, pagdating sa langit, okay, wala nang kahirapan, wala nang kalungkutan. Sabi pa nga ng Bible, yung mga luha natin, papawiin niya ng Panginoon. Sabi ng iba, aalisin yung memory, no? Pero hindi natin sure. Kasi bakit? Pagdating sa langit, iiyak ka. Bakit ka iiyak? Pag freshman ka doon. Kasi bakit? Pag nag-rapture, iiyak ka. Bakit? Hanapin mo yung anak mo, kapatid mo, nanay mo, mahal mo sa buhay, best friend mo, ex-girlfriend mo.
Siguro, okay lang yun. Punta sa impyerno. Joke lang. Mga mahal mo sa buhay, naku, wala. Pero ang sabi ng Panginoon, papawiin ng Panginoon yung ating mga luha. So, verse number 25, at ngunit kung tayo ay umaasa doon sa hindi natin nakikita, ay gawin natin kung gayon ang inihintayin ito ng may katiyagaan. Habang tayo ay namumuhay sa mundo, mag-antay tayo ng may katiyagaan. Balik tayo sa verse number 24. Pag ang ating pong isip ay meron tayong mataas na pagtingin kung sino ang Diyos. Kahit ano pang mangyari sa lupa, kahit ano pang mangyari sa buhay mo na ito, ano mang leche ang dumating sa buhay mo. Pero kung meron kang mataas na pagtingin sa Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. Amen ba yun? But, yun ang hirap. Dahil hindi natin kilala ang Diyos masyado, kilala mo si Jesus Christ, niligtas ka niya. Pero nagkulang ka sa pag-church, pagbabasa ng Bible, nagkulang ka sa kung paano dapat tignan ang Panginoon. Ang Panginoon ay napakataas, napakagaling, napakatalino, wala nagtutulad sa Kanya, walang katulad. Lahat ng bagay nakokontrol niya, alam niya ang nakaraan, alam niya ang kasalukuyan, alam niya ang hinaharap. Pag alam mo yan, kapatid, kahit ano man mangyari, meron kang pag-asa na, ay Lord, magaling ka eh. Lord, sabi mo, anak mo ko. Sabi ng salita mo, anak mo ko. Pero ito yung nangyayari sa akin. Pagkakatiwala ko nga ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Verse number 25, merong pagtsatsaga. So, ngayon, punta tayo sa details. Punta tayo sa detalye. Kung paano ba tayo mapupunta sa kaluwalhatian. Paano ba tayo yung tinatawag na glorification. Ang tanong, kailan ba to? Kailan ba yung glorification, kalwalhatian, kung saan hindi ka na magkakasala? Mangyayari ito pagdating ng rapture. Okay? Pagdating ng rapture. So, for example, nag-rapture ngayon, okay? Ang sabi ng Biblia, Titus chapter 2, verse number 13. Basahin natin, Tito, chapter 2, verse number 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. And then, Scripture often describes our salvation as a future reality. Kaya yung mga kulto, ang akala nila, yung kaligtasan, hindi mo pa malalaman ngayon. Okay? Okay? Makinig kayo maigi ha. Sabi ng mga kulto, hindi mo alam na kung ligtas ka na ngayon. Malalaman mo lang yan pag namatay ka na. Yun ang sabi ng mga kulto. Pero, naniniwala din sila na nawawala ang kaligtasan. Okay? Nakukuha niyo ako? So, ulitin ko. Yung mga kulto, naniniwala sila na malalaman mo lang naligtas ka pag patay ka na. Pangalawa, naniniwala din sila na nawawala ang kaligtasan. Eto, kunin niyo yung punto ko. Kung hindi ka pa naligtas ngayon, ano yung iwawala kung nawawala ang kaligtasan? Naintindihan natin? Hindi ka nga ligtas ngayon eh. Hindi nga alam ng tao ligtas ka eh. Wala nga kasiguraduhan ng tao na ligtas siya eh. Bakit mo ituturo na nawawala ang kaligtasan? Anong iwawala niya na wala? Nagets natin? Diba? Ibig sabihin, malalaman natin na maligtas na tayo. Ngayon, ang problema, bakit may mga passage sa Biblia, may mga verse sa Biblia na dinidescribe yung ating kaligtasan bilang future pa. Sa hinaharap pa. Dito na papasok yung glorification. Okay? Ang Holy Spirit, the ultimate, at kailan ko ang platuhin ng Holy Spirit ng ating banal na Diyos, yung ating kaligtasan, pagdating ng araw, yung ating glorification. So, ayan po. Now, ano bang mangyayari? Okay? Ano bang mangyayari ano bang mga pagbabago ang mangyayari pag tayo ay nasa kaluwalhatian na? Pag nag-rapture na. Oh. The word glory is a term denoting splendor, majesty, or recognition, power, or standing.
When we seek Christ at the rapture, pag nakita na natin ang Panginoon sa rapture, magkakaroon tayo ng tinatawag na glorified bodies. Niluwalhating katawan. So, as I translate it in Tagalog. Sabihin nyo nga, niluwalhating katawan. Ang hirap, no? Pero sa tag-English, mas madali. Glorified bodies. Anong ibig sabihin ng glorified bodies? First Corinthians chapter 15, verse 52. 15:52 of 1 Corinthians. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 15, verse number 52. Ito ang mangyayari sa atin. In a moment, sa verse 51, behold, I show a mystery, we shall not all asleep, but we shall all be changed. Okay, sa verse 51, diba? Sabi niya, oy, tinimpas na nyo. Masasabi ako sa inyo ng misteryo. Okay? O ng lihim, sabi ni Apostle Paul. We shall not all asleep. Ano ibig sabihin nito? We shall not all sleep. Hindi lahat tayo matutulog. Ang ibig sabihin nito, ito yung idiomatic expression sa kanila. Ibig sabihin, mamamatay. Okay? Hindi lahat tayo mamamatay. But we shall all be changed. Kundi lahat tayo ay magbabago. May magkakaroong pagbabago sa ating mga Kristiyano. Ngayon ang tanong, si Apostle Paul, sinabi niya to, ba't siya ngayon namatay? Bakit yung mga sinulatan niya yun namatay na? Ibig sabihin, applicable to sa atin. Kasi nga, nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, doon na, yung time ni Jesus Christ, namatay siya, nilibing at nabuhay na muli, doon yung tinatawag natin end times. Doon nagsimula yung end times. Kaya nung time ni Apostle Paul, end times na rin sa kanila. Mga huling araw. Okay? Ngayon, 2 years lang nakalipas, huling araw pa rin. Yes, huling araw pa rin. Sa Biblia, bakit? Kasi ang Diyos ay hindi siya bound o hindi siya nakabound sa oras ang Diyos. Ibig sabihin, kung bakit hindi pa dumadating si Jesus Christ, hinahabaan niya yung PC niya. Hinahabaan ng Diyos yung kanyang pasensya para yung mga taong hindi pa naniniwala sa Kanya ay maniwala sa Kanya. May pangaral pa yung gospel. But anytime, any moment, pwede nang dumating ang Panginoon. At kung dumating ang Panginoon, sabi ng verse number 52, ito ang mangyari. In a moment, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So yung unang mga namatay ng mga Kristiyano, okay, they will raise, and then tayo din, and tayo lahat, we shall be changed. For this corruptible, etong ating katawan, must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yung corruptible, magiging incorruptible. Yung nasisira, yung katawan natin nasisira, magiging hindi nasisira. Yung mortal, okay, yung merong hangganan, ay magkakaroon ng walang hangganan. Immortal to immortal. Yun po yung mangyayari pag dumating ang Panginoon. And in 2 Corinthians, babasahin natin verse 54. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? Or grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is law. But thanks be to God, which giveth us the victory over through our Lord Jesus Christ. Yun yung pagkakataon na ang kamatayan, wala na talaga sa atin. Though tayo, mamamatay tayo, di ba? Pero yung ikalawang kamatayan, hindi naman yung mangyayari sa atin. Meron nga tayong kasabihan sa mga tunay na Kristiyano, pag isinilang ka ng isang beses, mamamatay ka ng ilang beses? Ha? Ulit. Pag isinilang ka ng isang beses, ilang beses ka mamamatay? Sige sabi, isa. Sabi, dalawa. Sinilang ang isang beses, 2 beses kang mamamatay. Pero 2 beses kang isinilang, ilang beses ka na lang mamamatay? Isa na lang. Ano ibig sabihin nun? Sinilang ka, physical.
Pero hindi ka isinilang spiritual, hindi ka tumanggap sa Panginoon. Ang tao hindi tinanggap si Jesus Christ. Mamamatay sa physical, mamamatay din sa spiritual. Pero yung kamatayang spiritual, walang hangganan yun. Make it clear, no? Kasi ang sabi ng mga Sabatista, pag sinabing ikalawang kamatayan, ma-annihilate. Yung kaluluwa daw at espiritu, pag napunta sa impyerno, parang papel na sinunog, mawawala lang din. Hindi po. Okay? Sa yung ikalawang kamatayan, do tinatawag natin kamatayan, ang ibig sabihin nun, magpasawalang hanggang kamatayan. Ang kapahihirapan. So, isang beses pinanganak, 2 beses mamamatay. Pero ang 2 beses ipinanganak, 1 beses lang mamamatay. So, pinanganak ka physical, pinanganak ka spiritual, ibig sabihin na born again ka. Hindi yung born again ay pangalan ng grupo, kundi it is an event, okay? Pangyayari. Kahit grade 1, maintindihan yan. Born again, pangyayari, it's an event. Okay? Pangyayari sa isang tao na tumanggap sa Panginoon. So, isinilang physical ng nanay mo, sinilang spiritual, at pagkatapos, pag tayo namatay, inabutan tayo ng kamatayan, namatay tayo physical, nilagay tayo sa kabaong, diba? Pero yung kaluluwa natin ng espiritu, hindi na mamamatay parusahan sa impyerno. Doon na sa langit. Okay? Pero, kapag tayo ay naabutan ng rapture, ay napakapalad po natin. Hindi na tayo mamamatay ng physical. Ma-change na lang from corruption into corruption, from mortality to immortality. So, ano pa po? We shall be changed into the image of Christ. 2 Corinthians chapter 3, verse number 18. 2 Corinthians. Buksan po natin, mga Biblia natin, para mamarkahan po natin. 2 Corinthians chapter 3, verse number 18. Sabi po ng Bible, but we all, with open face, beholding in a glass of glory of the Lord, and changed into the same image, from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. Pag sinabi natin, we will be changed into the image of Christ, hindi ibig sabihin, pagdating natin sa langit, Diyos na rin tayo. Kakaintindihan tayo dyan? Hindi tayo magiging Diyos. Hindi katulad ng tinuturo ng mga kulto. Okay? Tayo ay naging anak ng Diyos, pero hindi tayo magiging Diyos din. Kasi yung iba nagturo, lahat daw tayo Diyos eh. Sa makatuwid, yung iba nagturo, na yung Diyos Ama daw, tao lang din siya dati. Tapos, na-promote hanggang sa naging Diyos Ama siya. Tapos lahat tayo ay mga Diyos din. So pag tayo ay nagiging mabuti, mapopromote din tayo, magiging mas matinding Diyos din tayo pagdating ng araw. Pero hindi po totoo yan. So pag sinabi natin, we shall be changed into the image of Christ, tayo ay mababago katulad ng imahe ng Panginoon sa Kristo. Hindi ibig sabihin ay magiging Diyos din tayo. Ibig sabihin yun ang kalooban sa atin ng Ama. Kaya magandang prayer lagi po sa atin na tayo ay as the days go by, maging katulad tayo ng ating Panginoon sa Kristo, na ang makita sa sarili natin ay si Jesus Christ, na tayo ay Kristiyano. So, verse number, kanina pinag-usapan natin, our bodies will be incorruptible and immortal, and our bodies in glorification will not subject to human limitations. So, tayo merong mga human limitations. We can fly, we can swim, o mag-dive ng walang ng sobrang ibang tao. Pero lahat ng tao, generally, meron tayong human limitations. Maraming bagay na hindi tayo nagagawa, na magagawa natin pagdating ng araw. At hindi pa iyon na iahayag. Kaya nga, sabi ng Bible, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa nadidinig ng mga tenga, yung mga bagay na ihanda sa mga naniniwala sa Panginoon, sa mga anak ng Diyos. Heaven is a real place. Hindi yun yung parang panaginip lang. Okay? It is a real place kung saan tayo ay mag-e-enjoy kasama ang Panginoon. It is a real place where we worship God, we sing praises. Alam niyo ba, siguro pagdating sa langit, wala nang sinto. Ano yung sabihin ng sinto? Sintonado. Sintonado.
May iba, soprano, alto, tenor, bass. Tapos meron pang ikalima eh. Brother Coro, kasama ka ata dun eh. Sinto. O, joke lang yung brad ah. Sinto. Ano tayo? Sinto din tayo. Si Brother Tino. Sintonado minsan. Ako din, sinto. Pero maybe pagdating sa langit, when we sing praises to God, diba? Wala na sigurong sinto. Kaya dito, nagpa-practice tayo ng praise the Lord. Praise the Lord. Mga kinakanta natin dito, kakantahin natin sa langit. Kaya nga ang langit ay eternity kung saan lalalahatiin natin ng Diyos. Amen? Kaya huwag natin marinig sa sarili natin na ang haba naman ng Sunday school. Lagpas na sa oras. Anong oras na ba? Ang haba naman ng preaching. 10 o'clock hanggang 12 o'clock, 2 oras lang, ano? Yung iba sa simbahan, mga 3 oras sila. So kung hindi tayo makatagal sa 3 oras, paano po kaya sa langit? Diba? Lalawalatiin natin yung Diyos ng magpasawalang hanggan. Okay, kakanta tayo. So, heaven is not just a real place, it is also a fun place. Ano yun, Kuya Jomar? Merong word of fun sa langit. Maglalaro tayo doon, tapos magbabasketball, marami mga ball. I don't know, but one thing is for sure, hindi ka mabubore sa langit. Kaya nga yung iba, yung sinasabi nila, yung mga nakakaranas ng near-death experience, sabi nila, nakapunta ako sa langit, ang ganda, yung vulkan, color blue, di ba? May vulkan sa langit. Sobrang ganda. Pero yung dinidescribe ng Bible, yung ginto dito, napakamahal. Pero pagdating sa langit, yung ginto, aapakan lang natin. Aapakan lang natin. Napakaganda po. Now, naniniwala po tayo na lahat ng Kristiyano, spiritual man o hindi, backslider man o hindi, basta Kristiyano ka, mapupunta ka sa kalwalhatian, mapupunta ka sa langit. Magkakaroon ka ng glorified body. Hindi yung huwag niyong isipin na, ay, kalahating spiritual lang ako siguro pagdating sa langit, yung kalahati mong katawan, medyo tao pa, tapos yung kalahati mong katawan, immortal na. Yung isa, hindi ganoon. Lahat tayo ay mapupunta from corruptible into incorruptible, from mortal to immortal. Pero, hindi ibig sabihin pare-parehas tayo ng reward. That is for sure. Pagdating sa langit, hindi tayo pare-parehas ng reward. Ano ibig sabihin? Siyempre, ang salvation free. Nagkakaintindihan tayo, amen? Say amen? Pero yung rewards, hindi free. Kailangan mong pagtrabahuhan. Ang salvation, ang kaligtasan, hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Pero yung reward na ibibigay ng Panginoon sa langit, hindi yung libre. Ano to, lahat libre? Yung kaligtasan mo nga, libre na eh. Yung reward, kailangan mong pagtrabahuhan. At paano natin pagtatrabahuhan? Saan natin pagtatrabahuhan? Dito po. Sa lupa. Dito, ika-count ng Panginoon kung tayo ba ay naging tapat. Kasi, hindi ika-count ng Panginoon kung ikaw ba magaling ka kumanta. Diba? Ang ika-count ng Panginoon, yung faithfulness mo. Sabi nga ni isang pastor, dapat tayo naghahangad ng WD degree. W taka D degree. Ano yung WD degree? Well done degree. Saan natin mababasa yun? Sa gospel. Yung well done degree, pagdating ng araw, haharap ko sa Panginoon, well done, my good and faithful servant. Kaya nyo, good and faithful. Yun ang basehan ng Panginoon. Good and faithful servant. So, sino dito gusto magkaroon ng WD degree? Amen. Magsabi ng amen. Amen. Nawa, yun ang ating hangarin, yung WD degree. Well done degree. Kaya, minsan, nabibiro ko yung mga kabataan, linis tayo ng church. Akong bahala. Sa snacks, sige. Tapos meron pang reward. Anong reward? Sa langit. Kaya nga masakit siya ko, hindi ako mag-practice ng mag-gitara. Kasi, o kaya mag-songing. Tapos may isip mo, ay, sayang reward. Sige nga. Ang ganun, no? Oh, bakit masakit na nga yung kamay mo? Punta ka pa sa church. Eh, sayang reward eh. Grabe, no? Sana ganun yung attitude natin, no? Sayang reward. Ngayon, ang tanong,
ang tanong sa atin, someday, we will change into glorified body. Mapupunta tayo sa langit. But the rewards ay hindi po ito libre. Pag kailangan po natin trabaho. Now, tayo po ay tapos na. So, pag meron kayong mga tanong, just ask po. Let's pray at pag-pray po natin yung ating Sunday School offering. Tayo po ituming lahat. Our Father in Heaven, we thank you, Lord, sa aming pong pag-aralan. Salamat po na napalalahanan niyo po kami. Though it seems that it is so hard here in earth, maraming mga sakuna, dagok sa buhay po namin, Ama. Pero knowing you, Lord, and knowing kung ano yung mga nakahanda po sa amin pagdating ng araw, makes us, Lord, to trust you and to be faithful in this world. Kaya po dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming pagkaingatan, ibigay niyo po Panginoon mga pangailangan namin, at makita niyo po kaming tapat na naglulugod sa inyo. Hanggang kami po ay kunin niyo na hanggang sa kayo po ay magbalik. At pinagpe-pray din po namin Sunday School offering, bless niyo po ito Panginoon, at patuloy niyo po ang i-bless bawat isa po sa aming mga anak. At sa amin po patuloy, bless us all, Lord. And all things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.